Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po at nakabalik kayo sa ating channel. Kapuntos page po, mamabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi. Maganda po kayong lahat. Gwapo po kayong lahat. Naku, magandang madaling araw na pumula rito sa amin sa Chicago. Okay, eto na at kauwi lang natin. Tayo po ay kakapahinga lang galing trabaho. So ito, mag-uusap po tayo. Nagawa tayo ng initial reaction kanina. Pinanood ko yung replay ng laban ng Gilas at wow! Third quarter explosion mula rito kay Jordan Clarkson. So, thank you so much at pumasok ang mga tira ng ating pambato. 5 consecutive 3-pointers ang talagang pinaulan at talagang nag-aapoy, naglalagablab ang mga 3 points na yan. Kaya nakaagwanta ang ating score. Napakalaki po ng ating lamang patungo sa fourth quarter at talagang na-close nila ng maganda ang laban. Again, according to China, they did not play smart enough. Na-exploit ng Gilas Pilipinas yung kahinaan nila at hindi sila nakapag-focus. Yun ang sabi nila. So, kudos to Gilas Pilipinas for winning this game kasi talagang it makes everybody happy, no? It makes everybody like just joyful. Talagang maganda yung spirit. Iba kasi yung nanalo eh. Iba talaga yung naibibigay sa puso, no? Especially sa basketball fans. I would say Filipino are deeply attached sa basketball. Yan lang yung sports na talagang iniidolo natin, hindi lang PBA, NBA. Talagang pagdating sa basketball, marami tayong pag-uusapan. Maraming may alam sa atin pagdating sa basketball. So, talagang hindi tayo magpapahuli pagdating sa usapang basketball, sa kaalaman sa pag-basketball. Itong ating mga kababayan, of course, ay malaking kontribusyon dito sa success ng Gilas. Kasi bakit? Kasi nanonood sila, nagpupunta sila sa game, sumusuporta sila. Actually, nagtrabaho iba dyan ng mabuti at ng maraming overtime para po makapanood, no? Yung iba talagang siguro kaalaman na nila baka matatalo tayo, bumili rin pa ho sila ng ticket, nagbaka sakaling manood. So with Chot Reyes, no, kanina sa kanyang naging press conference kung saan sinabi niya na brutal ang mga kababayan natin, brutal ang mga iba magsalita. Dapat sanay ka na dyan, coach, no? Alam ko na tao ka lang, but kami rin tao lang, and we're on the side where mauunawaan namin sana kung natalo tayo ng buklod, no, isang team. Ako, I don't care kung hindi ganun katagal na naging preparation na yung pagiging buklod ng isang team. And meron talagang lamat and meron kang mga players na talagang binigyan mo ng lamat. And hindi naman obvious, no? I'm talking about Kai Sotto. Kai Sotto could have given more kung talagang nagtiwala ka sa kanya. Renz Abando could have helped us more kung nagtiwala ka sa kanya. Late na talaga binigyan mo ng importansya itong si Renz Abando. And then alam ko na marami ka dapat pagpilian, marami siyang dapat pagpilian sa mga players natin, and it's a good problem to have. It's a good problem to have na marami kang stuck yung players mo, no? Marami ka pwedeng bunutin, but nothing was done to utilize yung mga strength ng players natin. Like Renz Abando, right, for example, mabilis si Renz Abando, no? Very athletic, magaling siya depensa, mabilis umangat, napakabilis. I am surprised kung gaano kabilis umangat si Abando. I mean, yung dunk niya na 200 jam, hindi man lang siya yata tumakbo, no? Paglingon niya lang, talagang tumalo na at dinak na yung bola. Ganun kabilis. Yung supalpal niya sa isang 6'9", 6'10", grabe, no? Ibig sabihin nun, yung timing niya mabilis at saka yung angat niya napakabilis. So again, yung ganung players, bakit hindi nag-start? Renz Abando is a starting player, and I know that okay, you have to choose from Pugoy or Dwight Ramos. Dwight Ramos is 6'5". I would put right on the spot Renz Abando versus Pugoy dito sa first 5. No. Okay lang with Kai Sotto coming off the bench
Kasi tuwala naman tayo kay Edu and John Mar Fajardo to kinda start up the game. Pero ang expected talaga ng tao, Kai Sotto to start the starting 5. Kai Sotto supposed to be the starting 5. Hindi yan nangyari, tapos binangko mo pa sa first game natin, which is nakakaurat yung sinabi mo na hindi batay yung match up kay Kai Sotto. It doesn't make sense to me kasi kung hindi mo siya ipapasok kung hindi talaga ibabangko mo na siya all the way kung hindi talaga ukol ang match up kay Karl Anthony Towns. Kung hindi man ukol, bakit pa pinasok ng sana binangko na lang. So ngayon nag-isip ang tao na bakit pinasok niya ng 1 minute mega tapos hindi na ipapasok. Okay, na fall trouble, naintindihan naman namin yon, nilabas, pero hindi pinasok. And then doon pa lang maiisip mo na talaga may lamat. No, he's willing to not put Kai Sotto, gave up a game kasi may chance na tayong manalo, lalo na nung itong si Jordan Clarkson ay na-fouled out. Meron tayong chance na makapili pa ng makakapagbigay sa atin ng opensa other than Dwight Ramos, kasi Dwight Ramos and Kai Sotto been playing together, so at least meron silang chemistry. And doon medyo kasi parang parang noon pa lang bago pa matapos yung Summer League, marami na siyang sinasabi sa interview. Hindi niya na lang hayaan muna yung bata maglaro dito. Na-injured si Kai Sotto, minamadali niya magpunta ng China. Nagbigay siya ng mga comment kung saan si Kai Sotto ay hindi si Jordan Clarkson. Jordan Clarkson is an NBA player. Pwede mo siyang ilagay sa isang sistema na mag-work agad. Napakalaking kagaguhan yun Malaking mentality ng kagaguhan. Ay tuloy, kaya itong nangyari, wala talagang chemistry. I mean, nakita naman ng maraming professional na naglaro ng liga sa atin na kay Jordan Clarkson dumadaan ng bola, isolation, tapos pag drive to the hoop, matu-turnover. Pag pinasa sa labas, maaagaw. Ganun na nangyari. Tapos next game, ganun pa rin. So, sino maano diyan? Di coaching staff, 'di ba? Coach ang may kasalanan niyan, hindi ang mga tao, no? Although retired ka na, tinanggap mo pa rin yung trabaho na yun Pwede naman sabihin mo, I'm sorry but I'm retired. I'm not gonna go coach again. Tawag ng country ay ano ba to? Gera. Sasabak tayo sa at pinatawag ka at kailangan kong mag-represent. So you took the job for a reason, so it means nag-sign ka and to get our team to this point para manalo, hindi tayo para matalo. So you admit na you're taking responsibility for accountability dito sa mga nangyari. And then, tanggapin mo, mag-resign ka. Hindi mo hihintayin ang SBP na maggawa ng desisyon. Kasi, kung talagang nasasaktan ka, aalis ka. Kung talagang masakit para sa iyo, sa pamilya mo, lalo na sa pamilya mo, aalis ka na lang. And ipaubaya mo na sa kung sino man ang pwedeng mag-coach sa ating Gilas. I mean, si Coach Tim ko naandyan naman di ba? Naandyan naman siya. So, bakit hindi tayo kumuha sa labas ng coach? Ikaw lang ba ang coach sa buong mundo? SBP, yan lang ba ang pwedeng maging coach? Napakaraming coach dyan. Kumuha tayo ng ibang coach, fresh, yung makakapag add ng value sa ating koponan. At baka makita nyo naman ang pagbabago ng Gilas Pilipinas kung magkaroon tayo ng coach na ganyan. Malay nyo, kahit sa maliit na panahon at pagpili lamang ng mga players sa isang sistema na maganda, magawa natin ang paraan na makapag-build ng magandang team. Hindi na natin kakailanganin ng mahabang panahon para magkaroon ng isang chemistry. Malay nyo na lang, magkaroon tayo ng isang magaling na head coach na kayang matalino, at
alam ko paano labanan ng isang team na mga kalaban nila. At kasi yan naman ang coaching, no? Hindi naman dahil nag-training kayo na maganda, nag-workout kayo ng malalakas, nag-practice kayo ng mga team, dapat gagamitin nyo yan. Yung adjustment, yung coach, titignan yung kalaban, yung weakness and strength nila, saan ba pwedeng mahanapan ng butas, and then doon sila pwedeng umatake. Yun ang mga coach na dapat mahanap natin, no? Yung kayang mag-adjust kahit sa maliit na o sa madaling panahon o maikling panahon, kayang gawa ng paraan. And wala akong nakita 4 na games, no? Pare-pareho lang yung nakita natin, masalimuot na istorya. And ganong mang ka-successful ang isang team, no? Like the Phoenix Suns, for instance, dito sa NBA. Di ba ang ganda ng naging record nila? Diba? Montel, sino ba pangalan nila? Yung head coach nila? Nalimutan ko na Anyway, di ba na-fire out? It's a winning team. It's a winning team. Marami silang record na panalo sa playoffs. Hindi sila nakapasok, di ba? Natalo sila. It doesn't mean na nanalo ka ng maraming wins sa regular season will save your job. Again, you need to win the game. You need to get yung pinaka-crema de fruta ng liga, which is yung championship. At pag hindi mo na i-deliver yun, tanggal ka. That's the business side of basketball. And it's all about business. So, nothing personal against Coach Chot Reyes. I think he should return to retirement, which is much better, much healing, kasi kasama niya yung pamilya niya. And I will not sit here and apologize and feel bad about what happened and what's going on right now dito sa kanyang sitwasyon sa Gilas. I will not feel bad kasi we did not win. We did not deliver that promise. And you're not the only one going through it, Coach Chot. Maraming mga coaches sa NBA, sa buong mundo, kapag hindi na i-deliver, nasisibak. So, don't blame it to, don't use excuses na, ay, hindi naman ako nag-apply dyan kinuha ko. No? Or, ano pa ba yung sinabi niya kanina? Masyadong brutal ang mga Pilipino sa pagbubo sa akin siguro. Well, talagang hindi sila masaya. Hindi sila brutal, hindi sila masaya. And yung brutal kasi parang hindi ugma dito sa laro ng basketball kung brutal. Ano ba 'yon? Parang karumal-dumal ganon. So, hindi sila masaya. Nagbayad sila. Hindi nila pinulot na pera 'yan, no? Pinagpawisan nila 'yan. No? Meron nga diyan mga tao mayayaman talaga, ultra yaman, maraming pera. Nakapanood sila, bareya-bareya lang sa kanila. Paano 'yun naman yung hindi? Na talagang fans ng basketball, no? Bumili ng jersey, bumili ng kanilang popcorn, hotdog, ano man na kinain nila, burger, soft drinks, beer, diba? Nag-spend sila ng money, na-stuck sa traffic, makapunta dyan, pumila, pinawisan, tapos mapapanood nila ganoon. Isipin mo naman, yun ba hindi brutal? Brutal yun para sa fans. So I feel sorry kung may mga Coach Chot Reyes fans na nanonood dito. I'm not gonna sit here and feel bad about what happened to him, no. I'm not gonna sit here and sana nga hindi tayo naging no. Sometimes people deserve to be called out, and that's what happened. People call him out, and you just gotta have to be able to take it and move on. And the end of the day, it's about the fans that love the basketball and support the basketball in the Philippines. So you gotta support our people, our basketball players, especially dito sa Pilipinas. So yun lang mga kap. Parang brutal din sa aking pag-iisip dito sa nangyari sa ating coach, or am I making sense to you? So thank you so much mga Kaputos. Maraming po salamat. Hanggang sa muli, Kaputos page po. Have a nice day. Bye-bye.